attorney please stand and raise your right hand? Do you swear to tell the truth in this public hearing, the whole truth and nothing but the truth? Yes, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I think we must also. Mr. Chairman, if I may, just a very quick intervention. Kay attorney, no, you made mention all these things that you're talking about, and we're kind of surprised, you know, kasi you cannot just make statements like that without any proof. Tama si Mr. Chairman, overwhelming proof. But granting without admitting that you are correct, is there an abuse? May abuse na eh. Anong ginawa nyo? 17 years old and 35 years old. Wala kayong pagdududa? All of a sudden, hindi, okay na, I'll take what it is. Kung ano yung sabihin ng FRA, you take it what it is. By the way, yung FRA, ikaw, alam ko, suspended ka na, pero yung FRA, biniimbestigahan pa. Ang last na binanggit sa atin is January 27. We wanted to find out kung meron ding update dito. So, ano yung ginawa nyo? May abuse na nangyayari. Hindi nyo ba naisip? 17 years old, 35 years old. Mr. Chair, yung aming action po talaga, kami po is nagmo-monitor po talaga. Under the law, pag nalaman po namin kahit ano pong insidente, kung halimbawa may meron pong pang-aabuso, maski po hindi sinahuran, within 5 days required po talaga ang agency, otherwise masususpend po sila. Now, What did you do? upon knowledge kasi nalaman ko po ito sa GC. Actually, nauna po ako talaga nakakuha ng report kasi may GC po kami ng mga advocates. Now, nung nilapag po yung news na yan, immediately nalaman ko na namatay. Now, right then and there, Sir, namatay na eh. yes po, right then Ang and there, pinag-uusapan natin nung hindi pa patay. Mr. Kaya Chair, nga iiwasan natin eh. Mr. And Chair, don't lecture me about the law. Mr. Chair, kasi kung naipaalam po talaga sa amin yan, kasi yung kanila pong activities, yes po. Before we continue, I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Ayan, Senator Robin. Go ahead. Mr. Chair, kami naman po doon sa pagkamatay, aminado kami doon at talagang nakikiramay kami at talagang dapat maparusahan. At yung pong sa aming ginawa, Mr. Chair, kung napaalam po sa amin na... Napaalam, hindi mo inaalam? Mr. Chair, yung unang... Kanina ka pa eh. Patay, lagi mong gustong sabihin yung patay na. Pag patay na, wala na tayong magagawa. Mr. Chair, yung sinasabi ko lamang po, yung bang kailan po ba talaga naparating sa amin yung incident? Yung insidente po. Hindi, So you mean they're not monitoring? yes, Mr. Chair. Because if you're monitoring, you already know that she's being abused. Yung pagmomonitor namin, pag tinignan naman po namin, wala po kasi even sa reply na na-receive namin, okay po siya eh. Meron po kaming conversation na nag-reply po siya, okay ako dito, mapait ang amo namin. And then nakikita namin po sa Facebook, sa TikTok, everyday po siya sa TikTok, everyday din po siya nakakapag-post sa Facebook. Kasi po sa dami po ng aking mga inaayos din po ng mga overseas Filipino workers, normal po sa isang, minsan hindi nga po sinahuran or binugbog, nagpo-post po siya sa Facebook na binugbog siya, Sandali nangingi ng lang. tulong. Yes po, Mr. Chair. Okay, binanggit mo rin lang yung pagpo-post. Ano yung mga pinost niya sa Facebook? Wala ba siya mga insinuation doon na she's being abused already? Mr. Chair, like for example, ang nakalagay po doon sa Facebook, ito, this might be very sensitive, Mr. Chair. Teka lang. Alam mo, a day before January 20, 2023, Yes po, Mr. Chair. si Ranara talked to her parents and complained of experiencing cruelty from the 17-year-old son ng employer na binabanggit nyo, na may dami mong extrang binabanggit. Even recounted an incident where she was threatened with an ice pick. Asan kayo nito? Mr. Chair, yung pong insidente na yan, nai-report, yes, nai-report Pero po siya sinasabi mo kanina, okay eh. nai-report po sa parents. Lolo mo kami. Mr. Chair, Mo kanina, okay di ba? Sabi mo parang walang problema eh. Everyday, chine-check mo eh. Mr. Chair, yung ibig ko pong sabihin, nung nireport po yung insidente na yan, sa parents lang po, sa amin, hindi po yan siya nakarating na may... That's why you're not monitoring. That's why your monitoring is ineffective. Inutil yung monitoring nyo. Mr. Chair, Am I right or am I right? Mr. Chair, may I be allowed to explain? No, not yet. I'm just asking you. You think your monitoring system works? Mr. Chair, ginawa naman po namin. Answer my question. Your monitoring system works? You're saying every day you check, you monitor? A day before she died, ganito yung situation.
If you don't have the heart for the OFWs, ganito lagi mangyayari, araw-araw ganito mangyayari, taon-taon ganito nangyayari, sawan-sawa na kami mag-hearing dito. Mr. Chair, yung sa amin lamang po, kung nalaman namin yan, hindi rin naman namin, kasi, Mr. Chair, Dali lang, makasingit. Okay. Apo, Mr. Chair. So, sabi mo, tinanong kita, kasi sa TikTok niya, okay siya. Yes, Mr. Chair. And I was asking you kung ano yung mga post niya o upload niya sa TikTok, sa social media. Wala bang ma-insinuation na siya ay inaabuso na? At meron ka sana sinasabi at na-interrupt. Apo. At ano yon? Dalawa po yung natatandaan ko doon, yung sa aking mga tumatak lang po. Yung una po is kung masama raw po yung pumatol sa bata, I'm sorry. So yung pong isa. Tapos meron din po akong nakita doon kagaya ng madami pa po, Mr. Chess, pero isa po So yun. therefore, alam niyo na pala na may nangyaring hindi tama. Then you should have called her attention. Kinausap siya. Ano ba itong post mo? Julie B, mukhang meron natang hindi maganda na nangyari dito. You should have talked to her. You should have counseled her. You should have talked to the employer. But you didn't do anything. Mr. Chair, yung pagtingin po doon, nakalkal lamang po yung Facebook at saka yung TikTok. Nung pumutok na po yung balita, kasi we were trying to check kung yung sa TikTok ba nangingi po siya ng tulong. That's the intention why we're checking agad-agad yung Facebook baka. Then therefore, hindi nga kayo nagmamonitoring kasi kung nagmamonitor kayo, din nakita nyo sana yung post niya sa TikTok. Ang part po ng That should be part of your monitoring system na chinecheck nyo yung mga post niya sa social media. Mr. Wala naman masama kasi public naman, di naman private yun. So dapat merong nagmamonitor sa inyo because that's the only way na para malaman nyo yung kalagayan ng OFWs natin because doon sa social media, sinasabi niya ang kanyang sitwasyon sa kanyang mga kaibigan, kamag-anak. Yes. So if you only do the proper monitoring kasama yung pagmamonitor ng mga post sa social media na nakita nyo na sana yon, then you should have talked to her. Yes, Mr. Chair, we understand. Ganito po, Mr. Chair, dalawa po klase ang klase ng monitoring. The monitoring that we do sa PRAs at monitoring na ginagawa ng FRA kasi both agencies are required. No, sir, huwag ka mag-Poncio Pilato, huwag ka Yes, mag-press ng po. kamay. Very simple lang sa akin. Yes po. Monitoring. Kasama sa monitoring nyo, minomonitor nyo po yung mga post niya sa social media. Dahil doon, nasasabi niya yung kanyang kalagayan, yung kanyang sitwasyon, yung kanyang damdamin, yung kanyang sama na loob, kung ano pa man, etc. etc. Then dapat, kung meron talaga kayong proper monitoring, nahuli nyo sana yon. Then, kung nahuli nyo na yon, kung talagang may ganun na post, then you should have talked to her. Should have called her attention. Yes, Your Honor, you are correct. So, ibig sabihin, so I'm correct. Yes, Your Honor, tama po yun. Ang sa amin po, Mr. Chair, yung sinasabi ko talaga, yung pag-trigger ng pag-check namin doon sa TikTok, normally Facebook lang po sana. Kasi nauna po kami, hindi namin nakita yung TikTok, Facebook, maaaring si-check namin. Pero yung sa TikTok, dalawa pong TikTok account, late lang po ito at ang mga naglilitawan lang po sa amin. Kaya nakita namin na mayroong TikTok account, check nga natin ito baka kako merong nanghingi ng tulong dito sa account niya. Pero normally sa Facebook, pag-check po ninyo, wala po doong any trace po na nanghihingi po siya ng tulong o di kaya nabugbog po ba siya or yung ano. Kasi yung Kayo, gaano ba kadalas kayo pa gumagawa ng monitoring sa inyo? Hindi lang kay Julie B, kundi sa lahat ng mga workers ninyo. yes, Mr. Chair, thank you very much para ma-explain ko po yung Hindi sa diretsyon lang. Sabi mo, once a week, twice a month. weekly po, Mr. Chair, yung Every week. yung nire-report namin. Stay to the point. Every week? Yes po, dapat weekly po. Twice. Anong dapat? Weekly po, sinasabi ko dapat weekly talaga sila. Miss Rachel, weekly? Actually, Mr. Senator, daily po meron pong nag-i-ano sa amin sa OMS, nag-a-update. And then, Okay, daily. yes po, Ilan ang gumagawa ng monitoring na nagre-record? normally po sa welfare is isa lang. But if, Isa lang. Okay, Yes, isa lang. pero- Now, wait. wow. Isa lang. Ilan ang workers niyo sa Kuwait na na-deployed? 150 as of this month po. 150. Yes, So at yung this month. 150, isa lang ang nag-check, nagmo-monitor? Let me finish po, Senator. Actually po, isa ang sa normally sa pero if there are slack time naman po, I delegate the task kung sino yung hindi mag-monitor din siya. So I'm delegating the task as well to others na na hindi busy.